Kwento na naman ng hiwaga galing sa Samar. At ito fresh na fresh pa na maikukwento sa atin kung ano yung nangyari sa kanila sa biyahe. Na 12 silang tao na sakay ng van na nakaranas kung paano makarating o muntik nang makarating sa Biringan. Ito siya. Paano nangyari yun, nanay? Paano nyo naramdaman na muntik na kayong dumating sa Biringan? Paulit-ulit lang, paikot-ikot doon sa, na yon bundok. Paikot-ikot lang kami. Anong pangalan ng bundok na yun? Biringan. Ano katabi niyang baryo? Ano ba yung baryo na yon? Nakalimutan ko. Yung baryo na yun. Anong tsura ng lugar? Ano naman ang lugar? Maganda naman. Biringan at saka Gandara. Gandara doon kami kumain. Doon kayo nag-stop over sa Gandara? Mga 3 oras kami doon. After nung experience no? Paano nung nandun kayo sa point na anong tsura ng lugar ba? Madilim? Gabi ba kayo pumunta doon? Oo, madilim yung Biringan. Sobra madilim. Tapos ano na-experience nyo? Anong nakita nyo? Yung naglalaro na aso. Ilang aso? Diyan sa kalsada. 3. 3. Tapos sinintuan nyo yun? Hindi. Umano lang kami. Lumihis lang kayo? Oo, lumihis. Yung paligid, marami bang bahay, matao? Walang bahay. Kasi madilim talaga, nakakatakot ba? Maraming ilaw, kaya lang walang bahay. Pag na kami, pag nakalampas na kami ng kaunti, nililingon ko doon sa wala talaga, madilim. Madilim talaga. Kaya namin, kung minsan biglang natalon ang sasakyan. Biglang natalon. Maraming humps kahit wala naman, ganun. Pag namin, basta paikot-ikot lang kami doon sa na yun, lugar. So yun ang experience nyo na akala nyo parang nakarating na kayo ng Biringan. Talagang nandoon kami. Biringan na yun. Oh? Biringan na lugar. Kasi si Makmak pag parang napasok ng yungig. Ang dilim talaga. Sabi ko, ano ba yan? Ang dilim. Kasi nakikita ko pag ganun ako. Ang dilim dyan. Minsan naman, ang na-experience namin, nakikita ko, bago kami dumating, maraming ilaw. Parang iba-ibang ilaw. Pero pag nakalampas na yun ang kaunti, lilingunin ko. Wala, madilim ulit. Hindi ka pinilabutan, no? Ano ba? Para ako pinapaliguan ng malamig na tubig. Yung mga kasama mo, anong na-experience? Anong Si naramdaman Big, nila? sige ang dasal. Sige ang dasal. Ayun si Marian naman, naghubad. Niya ang damit niya, binaliktad niya. Sino pa nagbaliktad ng damit? Wala, sila. Ako hindi ako gumagalaw. Kasi para akong inaano ng tubig na malamig. Basta, tingin ko lang. Sabi ko, Lord, gabayan mo po kami sa biyahe namin. Si rin nagdadasal, si Marin, sino ba ito? Asawa ng Roger, Big. Dasal ng dasal yun. Yun lang na-experience ko sa na yan. Talagang ginaw ako doon. Ano ba yan? O saan ba yung dinadaanan mo? Dilim-dilim talaga. Pag may kami na sasakyan, pag may nasa likod namin, maluwag ang kalsada. Pero pag ka doon tumingin ka sa parang walang kalsada na diadaanan. Oo. Pag may sasakyan sa amin, nakaganyan ako. Alam naman ang kalsada. Pero doon ako sa diadaanan namin Makipot. Madilim. Ano ba yung ako na
lugar na yan. Sabi ko kay Roger, Jer, sa tawag, ay ikot-ikot lang tayo dito eh. Ano ba yan? Yung mga dinadaanan, natatandaan ko talaga yung pa rin. Talagang kayo, nililito kayo. Oo. Tapos inano yun ang kaya nakarating kami sa Gandara. Nagbaligtad sila Oo. ng mga damit nila. Oo, si Roger nagbaligtad. So, ayan yung nangyari sa kanila papuntang Samar. Kaya kung kayo punta kayo ng Samar, may mga kasama kayong mga first timer din, magbaon kayo ng maraming panalangin. At saka syempre, yung time na yun daw, hindi gumana yung Waze, diba? Tsaka yung mga Google Map. Yun yung pagkakakwento rin sa akin ng kapatid ko kasi kasama rin siya dun sa van na yun, papuntang Samar. So, almost there na sila, muntik nang makarating sa Biringan City. Bali, yun talaga, Biringan City yon, pero may iba pang, mundo ang Biringan. Ganun. Yun ang kwento nila. Kaya, kung pupunta kayo ng Samar at dadaan kayo doon, bring yung matinding panalangin talaga. Lalo na kung gabi kayo dadaan sa Biringan, Samar. So, yan lang po yung ating kwento about sa Biringan o sa Samar. Kung pupunta kayo on the way to Samar or to Biringan. Have a nice day.